Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Matapos usisain sa Senado, pinakiusapan ng PNP ng isang senador na ibalik sa seguridad ng Vice-Presidente kahit yung mga taga Davao City lang na pinagkakatiwalaan ng Vice. Ang tugon ng PNP Chief sa pagtutok ni Mav Gonzales. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil na 75 ang tinanggal na police security ni Vice President Sara Duterte dahil isinasaayos ng PNP ang deployment ng mga pulis. May 31 na pulis naman daw na naiiwan sa bise, bukod pa sa 358 na tauhan ng AFP. Paliwanag din ni Marbil sa ginawang threat assessment ng Presidential Security Command o PSC na namamahala sa seguridad ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, wala raw banta sa buhay ni VP Sara. Sabi ko, have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala. Kung pwede, ibalik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you. Nanindigan din si Marbil na hindi politika ang pag-alis sa ilang police security ng Vice-Presidente. Wala pong political pressure. Ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo, sir, ang nangyari po, not only our Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political. No, not even. Marami po kami tinanggalan because we don't see any threat sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Sa pagdinig, tinanong din si Marbil, kaugnay sa pagsisilbi ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 kapwa-akusado sa iba't ibang kaso kabilang ang child abuse at qualified trafficking. We use women and children as human shields, obstructing and delaying the lawful actions of the police. Armed with bolos and other bladed weapons, male members of this group engage in violent confrontation. Nilusob ninyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba. Tapos sasabihin pa na, ginawa naming shield ang men at mga bata doon. It's not, we are shielding our property. We're just executing our rights to defend our property. Pero sabi ni Marbil, hindi umano lumaban ang mga pulis kahit noong i-water cannon sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Bakit tinitira nyo ng tubig yung mga pulis? It was an act of defense of property, Your Honor, because we believe that since the warrant of arrest was not properly served, Your Honor. Kaninang 2:00 ng madaling araw, may inihain na naman umano na search warrant sa isang farm malapit sa Glory Mountain ng KOJC. Was anyone hurt during that operation kayo umaga? Ang amin lang pong nakuha na information through our co-counsel there is tinutukan ng baril at kinunan ng cellphone kaya hindi nakatawag po sa amin. I assure, as a Chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100% and the 4 others. Nandito po kami and you will see na we follow the rules, human rights. Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. We assure you po. Question din ng KOJC ang pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy. Kaya iimbitahan daw sa susunod na pagdinig ng Senado si Interior Secretary Benher Abalos para magpaliwanag. Sa ngayon, iisa lang sa 6 na wanted ang nahuli ng mga pulis sa KOJC. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Patuloy ang mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng langis mula sa 3 motor tanker na naaksidente sa dagat na bahagi ng Bataan. Pero ang ilang mga isda, umaapela na ng tulong lalo't malaki na ang epekto sa kanilang kita. Nakatutok si Maki Pulido.
Nagugutom na nga, pinagsasamantalahan pa umano ng mga fish trader ang mga mangingisda sa Bataan. Sa monitoring ng grupong Pamalakaya, ang isdang salinas na dati raw binibili ng mga fish trader ng 120 pesos per kilo, ngayon 50 pesos na lang. Pero pagdating naman sa palengke, umaabot na ito ng 200 per kilo. Ayon sa mga mangingisda, doon sila sa mga lugar ng nangingisda na wala po talagang oil spill, malayo doon sa oil spill. Pero nagagamit noong mga traders para pagsamantala yung mga mangingisda. Wala raw ganitong na-monitor ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero dahil matumal ang bentahan sa palengke, nagmura ng hanggang 20 pesos kada kilo ang bentahan. Dahil din sa oil spill, ang ilang tindera sa Kamuning Market, naghahango muna ng mga isdang hindi galing Manila Bay. Tigil muna. Kumbaga sa iba muna kami kumukuha para safe. Oo. Kasi nakakasira naman po pag ganun ang kukunin mo. Giit ng BFAR Region 3, ligtas kainin ang mga huling isda mula Bataan, Pampanga at Bulacan. Araw-araw daw ang kanilang sensory evaluation sa iba't ibang testing sites at pasado ang kalidad ng mga huling isda. Sa ngayon, patuloy na umaapela ng tulong ang ilang grupo ng mga mangingisda. Matinding gutom na raw ang inabot nila dahil sa reclamation ng libu-libong ektarya ng Manila Bay na oil spill pa sila. Mismo mangingisda na umayaw doon sa hanap buhay. Napipilitan mag-construction. Kapag mababa yung huli, tataas yung presyo nito kalaunan sa market. At kapag mataas yung presyo, syempre, ang kawawa na naman ay ang mga mamimili. At kung mababa ang ating production ng isda, mag-i-import na naman tayo. Tanggap ng BFAR ang pagbaba ng dami ng mahuhuling isda dahil sa reclamation ng Manila Bay. Pero higit sa kalahati naman na raw ng fish production ay mula sa aquaculture at hindi huling isda. Tiniyak din ng BFAR na may mga nakahandang tulong para sa mga apektadong mangingisda. Sabi ng Philippine Coast Guard, aabutin pa ng 2 linggo bago sisimula ng pagsipsip ng diesel mula sa MKTR Terra Nova. Kailangan ma-stabilize yung barko bago magkaroon ng siphoning. Kasi pagka sinaipon mo yan at na-compromise yung integrity ng barko at gumalaw yung barko at matanggal yung mga temporary caps niya, baka lalong magkaroon tayo ng problema. So priority yung pagsiseal ng mga valve. Naglagay na ng oil spill boom sa MKTR Jason Bradley habang nasa 790 liters ng oil-water mixture ang nakuha sa pagpapatuloy ng oil recovery and containment sa MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Nasunog ang hilera ng mga tindahan sa Quezon City na naghahanda pa naman daw sana para sa darating na bare months. Sa Maynila, pamilya naman ang nawala ng tiraan dahil din sa sunog. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naglalagablabang apoy sa bahaging ito ng Matimyas, Sampaloc sa Maynila pasado 10:00 ng umaga kanina. Ang mga bumbero tumungtong na sa bubungan para makapagbuga ng tubig sa nasusunog na lugar. Napatakbo naman palabas ang mga residente. Ang 54 anyos na si Marivic Tactao sa sobrang tarantaraw, hindi na nakapagtsinelas. Wala rin siyang naisalba ni isang gamit. Di lang naman itong unang nangyari. Makalawa na buto. Labis din ang takot ni Mona, lalo't sa mismong tapat ng bahay nila nagsimula ang apoy, kung saan abala raw ang kanyang anak. Napansin na lang niya, nag-aapoy na, malaki na yung apoy. Doon na siya sumigaw na may sunog, doon na lang namin nalaman. Humingi kami ng tulong, tulungan kami dito, kasi pangalawa na to eh. Pero kung lahat ng handarapang tumakbo palabas, ang isa namang residente na natili lang sa kanilang bahay. Ba't ikaw umalis dyan? Eh, nandito pa din. Ano binabantayan niyo dyan? Ng mga anak ko. Alaka. Isa sa naging hamon sa mga alaga ng pamatay sunog ay kung paano papasukin itong area dahil kita nyo naman, napakakiti ng daanan. Lalo na raw doon sa looban na isang tao lang daw ang pwedeng magkasya. Isang tao lang po pwedeng pumasok. Mahaba po yung linyahan po namin. Maabot po kami na alis mga 12 host po kasi may iskinita po siya, hindi siya pwedeng pasukin po ng fire truck. Kung kayo ng dugtog kayo? Siguro mga 12 po siguro hanggang 15 po. Umabot sa third alarm ang sunog na tumupok sa mahigit 50 bahay. Problema ngayon ang pansamantalang matutuluyan ng nasa 120 pamilyang nasunugan. Ang paaralan kasing pwede sana maging evacuation center. Sa Lapesahay na elementary school po, pero po ang problema po kasi ngayon may pasok na po kasi. Saka hindi din po kasi ganun kalaki yung school na nakaalat sa amin na evacuation center.
Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Undetermined pa po tayo, under investigation po yung cause ng sunog po natin. Sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City, may natupok din mga tindahan ng iba't ibang dekorasyon. Naiyak na lang ang mga may-ari, lalo't inihahanda na nila ang mga paninda sa darating na Burr months. Hindi pa tukoy sa ngayon ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Timbog sa isang mall ang isang lalaking tumangay ng designer bag na nagkakahalaga ng ₱250,000. Naaktuhan pa siyang nambibiktima na naman ng isa pang seller. Narito ang aking eksklusibong pagtuto. Sa halos 4 na taonang pagbebenta ng mga luxury designer handbag ng negosyanteng si Christine, wala raw siyang nagiging problema hanggang sa makadil niya nitong nakaraang linggo ang lalaking ito na nag-inquire online para bilhin ang binebenta niyang bag na nasa ₱250,000 ang halaga. Agad daw siyang minute nito sa isang coffee shop. Magaling po siya magsalita. Maano po siya, parang sanay na sanay. Inopen niya yung bag, minagnifying glass niya and all. UV light pa niya yung card. Pagkatapos, niyaya na raw ng suspect ang biktima sa isang tindahan para ipa-authenticate o maberipika na hindi peke ang bag. Dahil 1 oras daw ang authentication, nag-aya raw munang magkapi ang suspect. Ilang minuto pagdating sa kapihan, nagpaalam daw ang suspect na pupunta muna sa CR. Pagkakamali ko, hindi ko nakuha yung claim stub. So, nasa kanya yon. Iniwan niya pa yung gamit niya sa akin. And then, mga 10 minutes, sabi ko parang ang tagal mag-CR. So, doon ko naisip na, shucks, and kinuha niya na yung bag. So, dali-dali ako. Pagpunta ng biktima sa tindahan, yun na po, na-claim na nung lalaki. Mga 5 minutes or 10 minutes ago. Ano po naramdaman niyo? Umiyak po ako dun. Iyak po ako ng iyak. Agad na nag-report ang biktima sa QCPD Station 15 at dito nila na-verify may mga dati ng kaso ang suspect. Fortunately sir, nakakuha po tayo ng record doon sa ating warrant, sa e-warrant po natin at na-check na natin na meron pa itong active na warrant. Kaya kagad ikinasa na po kagad natin ang ating operasyon at sa pakikipagtulungan na rin po ng mga naging biktima ay kagad nating natunto na yung pong suspect. Ikaw may warrant of arrest galing ng Municipal Airport. Arestado sa isang shopping mall sa Mandaluyong ang suspect na nooy nakikipag-deal na naman daw sa isa pang seller ng mga bag. Nagkamali po talaga ako. Nagka-interest po ako doon. Alam ko po may mga impact din po ito sa, yun nga po, yung stress na dinulot nito. Lahat naman po na pag-uusapan at handa naman po akong magbago at makipag-cooperate para maibalik po kung anong karapat-dapat. Ayon sa QCPD, naglulutangan na ang iba pang biktima ng suspect nang huli natangayan naman ng 3 bag na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan ng mga kapuso! Talagang happy ang weekend ng mga kapuso sa Sarangani at La Union sa pakikisaya ng ilang kapuso at Sparkle Stars. Ang bonding na napuno ng kilig at tawanan sa report ni Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV. Naging exciting ang pagdiriwang ng 75th Foundation Anniversary ng Glan Sarangani. Present doon si Lilet Matias Attorney at Low Cast, E.A. Guzman na nagpakita ng dance moves. Sweet vibes sa kanyang song Number naman ang hatid ni unang hirit host at sparkle artist, Shaira Diaz. Present din sa selebrasyon si sparkle artist Max Collins na nagpakilig sa gabi ng Kapuso fans. Malipay! Sobra-sobra! We had so much fun. Gusto sana namin mag-extend kasi balita namin mandaming magagandang beaches dito na hindi pa namin napupuntahan. May reason kami para bumalik. Actually ako first time lang yata natin lahat dito sa Glan Sarangani at ayun nga. At ang dami naming nakasalumuhan na mga kapuso dito. Sana makabalik kami. And thank you mga kapuso sa energy at sa pag-welcome sa amin. Weekend bonding sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Fernando City, La Union naman, nakisaya ang runners ng Running Man Philippines Season 2 na sina Buboy Villar at Lexi Gonzalez.
Happy lang, of course, yun naman yung pinaka-goal namin. At thank you dahil sila yung nakipag-participate sa amin. Thankful ako si Buboy na warm yung pagtanggap niya sa amin dito sa La Union. Ang cast ng Widow's War na sina Matthew Uy at Juancho Trevino, game na pinakilig ang crowd sa inihandog na song numbers. Siyempre nakaka-heartwarm kasi marami sumusuporta sa Widow's War. Sweetness Overload duet naman ang hatid ni na Alan Ansay at Sofia Pablo na bibida sa upcoming Kapuso series na Prinsesa ng City Jail. Excited kami na makita nyo yung, kumbaga parang mas nag-mature na Alfia. And super different po niya from Love is Caught in His Arms. Kasi yung Love is very, parang cute lang, parang love lang talaga, kikiligin ka lang. Ito, super heavy drama siya. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Joan Punsoy, Nakatutok, 24 Oras.